Gaya nito, pinamarkahan natin yan. Ang nakalagay is grid line A. So yan, ang grid line A is itong longitudinal na panito. Shout out nga pala sa ating geodetic engineer na kakilala, Engineer Jerome Balansi. Mabuhay ka. Ayan, nandito ako sa may platform ngayon. So may i-discuss lang ako rito kasi may nag-request sa atin. So let's move it. Ayan, magandang good day ulit tayo ngayon. Okay, actually may nag-request lang sa akin kung paano daw ba yung mga ginagawa ng mga surveyor dito sa site na hinahandle ko ngayon. Actually, very basic lang naman, pareho lang. Yung mga pinapagawa namin sa kanila is most of the time is yung mga setting out ng mga either columns, slab, walls, include either mapa-permanent man yan or temporary works. Okay, kagaya nito, nandito ako ngayon sa may truck slab level platform. Dito dadaan yung main train later on. Ayan, so ito is a column. So mainly ang ginagawa dito is yung mga setting out. But dahil hindi pa tayo nagsisimula sa mga bakal or ano pa man dyan, ang mga nasa decking lang, as you can see, mapapansin nyo yung mga marka na yan. Marka, meron din doon, meron din doon. So basically, ito yung center line, but we call it sometime as a grid line. So ito yung sa grid line na pinapamarka natin. Gaya nito, pinamarkahan natin yan. Ang nakalagay is grid line A. So yan, ang grid line A is itong longitudinal na panito. So nandito ako ngayon sa may grid line A. And then pag tignan mo dito sa kabila, ayan, nakalagay dyan is grid line 3. So sa my cross section naman is yan. So that means nandito ako nakatayo sa may grid line 3-A. Ayan, kung babasahin natin, yun yung coordinates, yung location ko ngayon. So ayan lang, yung mga pinapamarkahan namin sa kanila, yung mga setting house at sa mga as-built na mga foam walks. Before casting, halimbawa, pag nabuhusan natin yan, let's just say ito yung column, mamarkahan nila yan yung setting out ng columns, yan, sa yung gilid-gilid. At kapag nasaraduhan na siya, halimbawa, ito yung mataas tong column na to, is isasaraduhan na yan ng column. And then, i-check yung mga verticality lahat. And then, kukuhanin din natin yung mga as-built bago natin bubuhusan. And then, titignan natin kung pasok ba sa tolerance. Nagbabaris yan, depende kung sa anumang mga pag halimbawa, mas mataas siya, 5 meter, 10 meters is may certain content. Pag mga ganun lang, yung mga heights. Kinukuhanan din natin ng as-built bago natin siya bubuhusan. Example, pag may wall, kung ipagpalagay lang natin na may ganan. So, yan, kukuhanin natin yung as-built bago natin bubuhusan. And pagkatanggal nun, be-verify din yung as-built kung okay ba, may movement ba o wala. Kaya yun na yung magiging as-built na sa permanent na yan. Ayan, para ma-ensure natin na yung column natin, wall, yung either slab man yan, yung setting out is tama according to the drawing. So ayan, kaya yun, tignan mo yung mga ganyan, minamarkahan yan sa grid line 3, dire-diretso lang yan hanggang doon. Ayan, sa mga to, yung mga points yan sa mga gilid-gilid. Kaya tignan mo, ito yung edge. Pag tignan mo doon sa may wall na yon, ayan, ito na yung minamarkahan, ito na yung gilid. Ayan, minamarkahan hanggang doon. Yan lang yung mga pinapamarka natin sa mga surveyor. And then yun yung daily routine nila. Kaya kuminsan, dahil siyempre hindi lang isang area lang yung hawak nila, and then kailangan natin sabihan sila in advance. Okay, so ayan lang. And shout out nga pala sa ating geodetic engineer na kakilala,
So shout out sa iyo, Engineer Jerome Balanci. Mabuhay ka.